Binunyag ni dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña na kumukubra umano ng 1 milyong piso kada linggo noon si retired Police Colonel Royina Garma mula raw sa illegal na sugal. Sinubukan niya raw itong isumbong dati kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pero tila binaliwala lamang. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Mas masahol at delikado pa raw si dating PCSO Chief at retired Police Colonel Royina Garma kumpara sa negosyanteng si Janet Lim Napoles na sinasabing utak ng PDAF scam. Yan ang revelasyon ni dating Cebu City Mayor Tommy Osmeña sa programang Storycon ng One News. Ayon kay Osmeña, mas maraming pera pa ang nawala sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng pamunuan nito ni Garma noong 2019. PCSO has lost 80 billion pesos under Garma. That's bigger than all the losses of Parmalee and what Napoleon stole in pork barrel. I said she's dangerous. She's worse than Napoleon. Dagdag pa ni Osmeña na kinabang umano rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Congressmen and senators eats out of the hand of Napoleon. Well, Duterte eats out of the hand of Garma. Sa Quad Committee hearing ng Kamara kahapon, ibinunyag din ni Osmeña na kontra siya noon na italaga si Garma bilang hepe ng Cebu City Police. Nalaman niya raw kasing kumukubra si Garma ng limpak-limpak na salapi mula sa iligal na sugal noong siya'y hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. She was collecting 1 million pesos a week. I cannot accept this for Cebu City. Isinumbong niya raw ito kay dating Pangulong Duterte pero tila hindi raw ito pinansin. I complained to President personally. Then Bongo, who was beside him, who was present, everything, and we look into it. So I prepared documentation for Bongo, and of course nothing happened. Dito na raw may nagbanta kay Osmeña. Somebody told me, don't touch the president's women. And I said, what? Mayor, who told you that? May we know who told you that? No, I cannot tell you. He'll be killed. Sa kabila ng pagkontra ni Osmeña, itinalaga pa rin hepe ng Cebu City Police Chief noon si Garma sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito na itinuring na hotspot ang Cebu City dahil sa dami ng namatay noong war on drugs. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Quad Committee si Garma dahil sa kanyang pagkakasangkot umano sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Samantala, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong obstruction of justice at grave misconduct na inihain noon ni Garma laban kay Osmeña. Dahil yan sa umano'y utos ni Osmeña noon na pakawalan ng 3 suspect na nahuling illegal na nagre-refill ng LPG sa butane canister. Sa desisyon ng Ombudsman, dismissed ang mga reklamo dahil sa kawalan ng merito. Muli namang iimbitahan si Osmeña sa pagdinig ng House Quad Committee sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.